Po natin sa linyang telepono si Police Senior Superintendent Antonio Guardiola Jr., ang hepe po ng PNP AIDG, kaugnay po ng naganap na operasyon nila kanina madaling araw. Senior Superintendent Guardiola, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, Jiggy. Apo, yung pong nangyaring operasyon, particular po dito sa Maynila, pwede niyo po kaming pakibigyan ng detalye, gaano na rin po katagal niyo minomonitor yung ano po ba yung laboratorio ng Shabu, yung sa Maynila po? Yes, so Jiggy, kung maalala mo yung doon sa Valenzuela natin na nakuha na 36 kilo, bali string of operations ang sumunod doon. Sinundan niya nung sa Binondo na nakakuha tayo ng 15 kilos. Then yung ating pagmamonitor ng mga movements nila, na-pinpoint natin tong lugar na ito. So nag-apply tayo ng search warrant and waited for the subject na mapunta doon sa lugar na yun. So it was only this early morning nung pumasok yung subject together with yung isang kasama niya. Kaya in-implement na natin yung search warrant doon. Apo, ang tinutukoy niyo pong subject dito ay yung pong Chinese, yung alias Randy o si Colonel Marcelino po? Yung Chinese ang subject of the search warrant. Si Colonel Marcelino was with the Chinese nung pumasok sila doon. So, kaya napasama siya rito. And we were even surprised to know that Colonel pala yung kasama nung Chinese. Ito pala, it turned out to be a member of the AFP, si Colonel Marcelino. Apo, ito po yung first time yung na-monitor yung galaw nila, yung kanina nyo po na-tsempuan, o dati pa po may mga surveillance po kayo na mamonitor nyo pong labas-pasok po itong sila po doon sa area? Opo, yung sa ating intelligence po ay parang na-i-connect doon, kaya yung suspicion namin na this is just one group, this belong to this group, yung from the Valenzuela warehouse. Yun na po ang tinutukan namin ng atensyon, nag-focus na po ang operation natin doon. Opo. At yun hong pagkakahuli dito dito sa alias Randy, itong Chinese na ito, ano po yung kumbaga nakikita nyong participation niya? Siya po ba yung mismong leader ng grupo o paano po? Siya lang yung contact dito o chemist po siya? Ano po ang papel niya dito? Medyo mataas po ito si medyo mataas po ito. Pero inidetermine pa natin, forensic natin ang kanyang ang mga na-recover sa kanyang cellphones like that para malaman natin kung siyempre meron pa dyan mas mataas. Yan ang ating ititrace to the head ang itatrack natin dyan. Apo, ang sinasabi po ni Colonel Marcelino ay siya ay bilang isang intelligence officer, nasa surveillance din po siya ng mga oras na yon at kumbaga nangangalap siya ng mga kaukulang impormasyon kaugnay ng sindikatong ito. Ano po ang pananaw niyo rito, Colonel? Well, siguro po pwede siyang mag-claim na gano'n ang kanyang ginagawa. Pero the fact that ang AFP po wala naman silang function sa anti-criminality, ay magbibigay na po tayo ng pagsuspeta sa kanyang ginagawa doon. Opo. Sa ngayon ho ba, maliban dito sa maliit na laboratoryong ito, ay meron pa ho kayong ibang minomonitor sa ngayon? Kasabay po nito, doon sa Valenzuela, yung mga gamit ng may isang area pa doon sa Valenzuela, pero wala pa yung operating groups natin. Yung mga gamit nitong, at yung iba pong mga panggawa ng Shabu, po, and yun po ang kinukuha doon sa Valenzuela. Apo. Sir, pahabol lang, sa paniniwala nyo ho ay maaring naging papel ni Colonel Marcelino kung meron man dito sa pagkakahuli nyo sa kanya kanina? Malalaman po natin siguro yan sa investigation natin, yung kinakandak nating investigation, or if he will opt to remain silent, siguro po sa korte natin malalaman yan. Ngayon, on the process natin na binabacktrack yung kanyang mga latest activities, magko-coordinate din po kami sa
authority nila sa Philippine Marines para malaman natin kung ano yung mga previous activity, anong pinagagawa ng nung military officer na ito. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon. Si Police Senior Superintendent Antonio Guardiola Jr., ang hepe po ng PNP AIDG.